Sa unang pagkakataon, si Sandra Mulak mismo ang nagkwento sa Senado nang naganap ng umano'y sexual harassment sa kanya ni Richard Cruz at Jojo Nones. Sa gitna niya, pinakontempt si Nones, isa pang celebrity ang nagsumbong sa Senado dahil sa naranasan namang panghahalay umano. Umarap sa pagdinig ng Senado ang aktor na si Sandro Mulak at kinuwentong umano'y pangabuso sa kanya ng dalawang GMA independent contractor. Tinuruan pa raw siya magdroga na pinabulaan na naman agad ng mga inaakusahan. Inutusan ka niya ni Jojo para suminghot. Ganun ba? Suminghot ba tao? Walang nagtatago na hindi malalantad at walang lihim na hindi mabubunyag. Lucas 8:17. Nagsalita at matapang na ipinost ni Sandro Mulak matapos ang kanyang unang pagdalo sa Senate Committee on Public Information hearing noong Lunes. Ika pa niya dito, hindi ako magpapatahimik. I will not be silenced. The truth will prevail. Isinulat niya sa kanyang Instagram story. Si Sandro ay nagsampa ng reklamo at nag-level up na ito na hindi na lamang sexual harassment, kundi ito ay isang panggagahasa laban kina Jojo Nones at Richard Cruz, dalawang independenteng kontratista ng GMA. Nagpakita si Sandro sa unang pagkakataon sa serye ng pagdinig ng Senado na may kinalaman sa kaso at inilarawan ang insidente na di umano'y ginawa ni Richard Cruz at Jojo Nones. At sobrang nakakagulat ang mga dinetalye ni Sandro patungkol sa mga ginawa ni Richard Cruz at Jojo Nones na tila baga sa pelikula lang natin ito nakikita. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Formal na nagsampa si Sandro Mulak ng reklamo ng panggagahasa sa pamamagitan ng sexual assault laban kina Jojo Nones at Richard Cruz. Isinampa ang reklamo sa Department of Justice noong Lunes, Agosto 19, kung saan kasama niya ang kanyang ama, ang dating child actor na si Nino Mulak. Ayon sa ulat ng GMA News, sinabi ni Nino na umaasa silang makakamit ang hustisya para sa kanyang anak. Parang nakahinga na kami ng maluwag dahil umabot na kami sa araw na ito. Ang bigat kasi, nakikita mo yung anak mo araw-araw na nagdurusa, hindi makakain, hindi makatulog, sabi pa niya. Sinabi rin ng legal counsel ni Sandro sa mga press na naroon sa DOJ na kumpiyansa sila sa kanilang reklamo. Malakas ang ebidensya. Meron kaming mga ebidensyang kailangan. Makukuha namin ang hustisyang nararapat para kay Sandro, ika pa niya. Ikinuwento ni Sandro ang insidente sa Senate hearing. Nagpakita si Nones, gayon din si Sandro, sa ika-4 na pagdinig ng Senate Committee on Public Information and Mass Media tungkol sa mga reklamo ng pang-aabuso at harassment nito lamang Lunes. At nandoon nga sina Nones at Cruz. Tinanong ni Senate President Pro Tempore Chingue Estrada ang 23 anyos na aktor na ikinuwento ang insidente. Ayon kay Sandro, nakatanggap siya ng text mula kay Nones 3:59 ng umaga na nagtatanong kung nakauwi na siya matapos ang GMA Gala Night. Kinumpirma ni Nones na siya ang unang nag-reach out kay Sandro. Ikinuwento pa ni Sandro ang kanilang palitan ng mensahe tungkol sa mga kasalukuyang proyekto, kung saan sinabi pa ni Nones na isasama niya si Sandro sa isang proyekto na ididirect niya. Nang maglaon, ang pag-uusap ay nauwi sa pag-inom ng alak na may sinabi si Nones na pwede silang mag-order ng alak sa kwarto ng hotel. Tinanong ni Sandro kung sino ang kasama ni Nones, ngunit tumigil si Sandro sa pag-reply nang malaman niyang mag-isa lang siya. Hindi na po ako nag-reply kasi ang awkward kapag kaming dalawa lang sa kwarto, sabi pa ni Sandro. Hindi naman ako nag-iisip ng masama sa kanya kasi tinitreat ko po siyang bilang boss. Sinabi ni Sandro na nag-text ulit si Nones sa kanya alas 4:37 ng umaga na may kasama siyang mga drama peeps, mga tao, at malapit na silang matapos. Tinanong ni Sandro kung pwede siyang sumama dahil gusto niyang makipag-banding sa drama team. Isang pagkakataon para sa isang artist tulad ko na makipag-usap sa kanila, sabi pa niya. Pero pagdating niya sa kwarto, nakita ni Sandro na lasing na nakahiga si Cruz sa kama. Ayon kay Sandro, si Nones ang nag-alok sa kanya ng alak. Paulit-ulit na tinanong ni Estrada si Sandro
para sa karagdagang detalye, pero sinabi ni Sandro at ng kanyang legal counsel na hindi nila pwedeng ibunyag ang mga detalye ng reklamo dahil hindi pa nabibigay ang kopya nito sa kabilang kampo. Sinabi rin ng abogado ni Sandro na ang aktor ay patuloy na natitrigger tuwing inaalala ang mga pangyayari at hindi pa niya kayang ikwento ito nang hindi naapektuhan ang kanyang emosyon, at humiling sila ng executive session na wala ang kampo ni Nones. Nang ipagpatuloy ang sesyon, hinarap ni Estrada si Nones tungkol sa mga akusasyon. Sinabi ni Nones na bagamat 3 lang sila sa kwarto, siya, si Cruz at si Sandro, iginiit niya na wala silang ginawa sa 23 anyos na aktor. Wala po kaming ginawa, pinag-usapan lang ang gala, mga nangyari ng gala night after parties, sabi pa niya, at idinagdag na walang panlilinlang na naganap. Paulit-ulit din itinanggi ni Nones ang mga akusasyon na pinasinghot nila ng droga si Sandro bago nila siya pinilit na gawin ang mga malalaswang bagay, at nag-alok sila ng tulong pinansyal sa isang charitable institution na pipiliin ni Nino. Nagresulta ito sa contempt citation kung saan si Estrada ang nagmungkahi at inaprubahan ito ni Senator Robin Padilla, ang chairman ng panel. Maaring maglabas ng Senado ng contempt citation kapag naniniwala itong ang saksi ay hindi sumusunod sa anumang utos ng komite o tumatangking sumumpa o tumistigo o sumagot sa tamang tanong ng komite o ng alinmang sa mga miyembro nito, o habang tumitistigo, nagsisinungaling o umiiwas. Maliwanag na sinabi ni Sandro na may droga na sangkot, may sexual harassment na involved, hindi lang sexual harassment kundi assault. Pinagsamantalahan niyo yung bata, pinasinghot niyo ng droga bago niyo pinagsamantalahan, sabi pa ni Estrada. Sinabi ni Estrada na ilalabas lang nila si Nones mula sa Senate custody kapag nagsabi na siya ng totoo tungkol sa mga paratang. Nagsimulang kumalat ang mga ulat tungkol sa isang batang aktor na di umano'y inabuso ng 2 individual na tinawag sa GMA executives noong huling bahagi ng Hulyo. Ang insidente ay naganap matapos ang GMA gala noong Hulyo 20. At ito ang kwento ni Sandro. At habang naglilitis ay lumalabas na ang ilan sa mga individual na may kinalaman din sa kaso ng sexual harassment sa media entertainment business. Kabilang na dito si Gerald Santos, na 2010 pa ang kanyang kaso patungkol sa parehas na sinapit kay Sandro Mulak, at sinuportahan ito ng ilan sa mga showbiz personalities katulad na lamang ni Claudine Barreto, at nagpahayag ito ng pagsuporta sa mga biktima ng sexual harassment katulad na lamang nila Frankie Pangilinan. Ang kaso ng ilan sa mga kasama sa showbiz, kabilang na dito ang isang female entertainment writer na inakusahan si Ricky Lo noong 2013. Idagdag mo pa dito ang mga akusasyon kay Joel Lamangan na inakusahan ni Ines Veneracion. Gayon din ang mainit na kaso ni Christine Dacera at ilan sa mga experience ng ilan sa mga personalidad ng mga child actresses at actors mula pa nung tinatag ang mga television networks. Ang kwento ni Sandro Mulak ay isang mabigat na halimbawa ng pakikipaglaban para sa katotohanan sa kabila ng takot at pangamba. Ang kanyang tapang na ihayag ang karanasan ng pang-abuso ay isang pagpapakita ng determinasyon na lumaban hindi lamang para sa kanyang sarili kundi pati na rin sa lahat ng mga biktima ng ganitong klaseng karahasan. Sa pagharap sa mga ganitong sitwasyon, ang ating pananampalataya ay nagiging sandigan. Hindi tayo iniiwan ng Diyos sa ating mga pakikibaka, bagkus minibigyan niya tayo ng lakas at tapang na harapin ang katotohanan. Sa mas malalim na pagninilay, maaari natin tanungin ang ating mga sarili, paano ba natin hinaharap ang mga katotohanang mahirap tanggapin? Tayo ba ay handang magsalita kahit na ito ay nangangahulugang tayo ay magiging vulnerable? Sa mga ganitong pagkakataon, ang ating pananampalataya ang magiging tanglaw. Sinasabi sa 1:8 verse 32, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang katotohanan ay hindi laging madaling tanggapin o ipahayag, ngunit ito ang magbibigay sa atin ng tunay na kalayaan. Kalayaan mula sa takot, sa pagkakasala at sa kawalang katarungan. Ang pagiging tapat sa ating mga nararamdaman at karanasan, tulad ng ginawa ni Sandro, ay isang paraan ng pagyakap sa katotohanang ipinapahayag ng Diyos. Kapag tayo ay naging tapat at matapang, ang Diyos ang ating magiging katuwang. Siya ang magsisilbing ating hukom, tagapagtanggol at kaagapay sa bawat hakbang.
Sa gitna ng mga kaguluhan at kalituhan, ang kanyang mga salita ang nagbibigay ng kaliwanagan. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan kita. Ipagtatanggol kita ng aking matuwid na kamay. Isaiah 41 verse 10. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinatawagan na maging mga saksi ng katotohanan sa ating buhay. Kahit na ito ay nangangailangan ng malaking sakripisyo, ang katotohanan ni Kristo ang nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang anumang pagsubok na dumarating sa ating buhay. Sa pamamagitan ng pananampalataya, tayo ay pinapalakas ng ating Panginoong Diyos upang patuloy na magtiwala sa kanyang katarungan na ito ay mananaig at ang liwanag ay laging magwawagi laban sa dilim. Sa ganitong mga panahon, mahalaga ring ipanalangin ang mga biktima ng pang-aabuso, lalo na ang mga hindi kayang ilabas ang kanilang mga kwento. Ipagdasal natin na sila ay makatagpo ng lakas, proteksyon at katarungan. Patuloy natin silang suportahan at ipaglaban ang kanilang karapatan, tulad ng ipinaglaban ng ating Panginoong Hesukristo ang katotohanan hanggang sa dulo. Huwag tayong magsawang manalangin, maniwala at kumilos para sa ikabubuti ng lahat. Sa huli, ang ating Panginoong Diyos ang magbibigay ng hustisya at pag-asa na ang katotohanan ay palaging mananaig. At lagi nating tatandaan, Lucas 8 verse 17, walang natatago na di malalantad at walang lihim na di mabubunyag. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong walang hanggang pagmamahal sa amin. Tulungan niyo po kami na makita ang katotohanan. Lagi pong ipaalala sa aming Panginoon na sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, naway tulungan kaming ipagkatiwala ang lahat ng aming mga alalahanin sa inyo. Salamat po Panginoong Diyos sa inyo pong pag-aalala sa amin. Sa pamagitan ng aming Panginoon Jesus na siyang nabayubay sa krus, ay may pag-asa po kami Panginoon ng buhay na walang hanggan at magkakaroon kami ng malayang pag-iisip patungo sa mas maayos na buhay. Salamat po Panginoong Diyos sa inyo pong laging gabay, hindi lamang sa kaso ni Sandro, kundi sa kaso ng bawat Pilipinong naaabuso dahil sa kagagawa ng dyablo. Tulungan kami Panginoon at ilayo sa kanila. Bigyan kami Panginoon ng proteksyon, lalong higit sa mga taong madaling maabuso ng ganitong sitwasyon ng katulad ni Sandro. Gabayan niyo po sila. Bigyan din Panginoon ng pagkakataong magbago ang mga taong nakagawa nito at tulungan niyo pong makilala kanila bilang kanilang Savior. Salamat po Panginoong Diyos sa inyong pong pag-ibig sa amin. Purihin ka o aming Panginoong Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin. Sapagkat ito ang samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.